Ayun, maraming salamat. Thanks for tuning in as usual. Alak Ocho, together with us on the pod, Troy, vocals, Denzel, guitars, Mark Hill, also on guitars, Juan bass, and Ian on drums. Mga pare, they just launched or released their debut single, Paglaho, last night. Again, I believe this is our third act coming from Bicol. Tama ba rin dyan? Tama ba? Juancho. Okay, without further ado, together with us on the pod, Circus Dive, palakpakan mga pare. Hey! Yes. Okay, kumusta? Gusto kong simulan to. Kumusta kayo? Alam ko, from last night, medyo haggard pa. Kumusta ang Circus Dive tonight? Alam ko, from last night, medyo haggard pa. Kumusta ang Circus Dive tonight? Alam ko, from last night, medyo haggard pa. Kumusta ang Circus Dive tonight? Okay naman, sir. Makabawi na ng tulog. Pagod kagabi. Yun. Wala akong tulog. So aside from your launch last night, saan naka-focus ngayon ang banda? I mean, are you guys actively creating new songs? Are there, series of songs, series of shows coming up? May mga ganun na ba on the table? Yung show, sir, meron kaming 3 sa December. Okay. Sa Kamsur, tsaka dito sa Albay, 2. Yung songs, meron kaming 3 original na piniplay live. Mhm. Tapos, isa na yung recorded, yung nirelease namin kahapon, Paglaho. Meron pang 2. Tsaka, Okay, so gagawa pa ng marami. Okay, so I'm not sure if this question may sound premature, given you just released your first single. Pero I'd like to hear your thoughts, mga pare. At this early stage of the game, how do you or can you categorize your music? Paano mo, sa madaling sabi, i-differentiate yung tunog ng Circus Dive as compared sa today's genre of bands, knowing na, meron na tayong tinatawag ng mga likes ng shoegaze pop, samot-saring core, like yung mga grindcore, power violence, etc. I mean, these are just examples. So, I guess my question is, paano nyo ipepresent sa listeners yung Circus Dive music? Kasi nabuo naman, sir, yung Circus Dive kasi nabuo siya. Galing naman kami sa iba-ibang banda. Iba-iba yung genre namin. Kung galing ako sa reggae ska, si Tekal, nagbabariety siya, tsaka mga metal, gano'n. Tsaka si Mark. So, yung namin, yung music, parang nilalagay lang namin doon kung ano yung, parang yung nasa skills namin, kung ano yung kaya namin ilagay. Kaya parang naghalo-halo na rin yung influence sa music namin. Parang sir, basically parang wala naman kaming nilalagay pang genre talaga nung Parang ayaw namin mag-label kung anong genre. ayaw pa mag-label. Okay. Masyado pa maaga, no? Oo, parang kung ano lang lumabas. Parang mag-experiment pa lang ganun. Okay. So, paano nagsimula yung Circus Dive? Sino yung pasimuno nito, mga pare? Saan kayo nagkakilala? Paano nabuo yung banda? May kalokohan nito si Mac eh. Si Mac yung talaga. Diyan kami interesado sa mga kalokohan. Ikwento mo yan, pare. Nahihimik ako eh. Kasi sabi ko, di na muna siguro ako tutugtog siguro after ko na mag-graduate. And then, yun nga, isang gabi, nag-chat si Mac sa akin na parang, pare, may ako sa'yo, may kakwento ako sa'yo, ganyan. Nagja-jogging kami dito sa amin. So, nakwento niya na gusto niya bumuo ng band, ganyan. Tapos, parang, tara, seryosohin natin, maghanap tayo ng mga seryosong kabanda, ganyan.
at that time, parang naisip pa lang namin si Gio na kukunin. So wala pa kaming, wala pa. Time, parang naisip pa lang na. So yun. And then hanggang sa nakuha na namin si Mark Hill. Tapos yun, si Decal din, pumasok na. Parang ganun. Pero matagal na kaming magkakilala. At kakasabay-sabay din sa gig. So, sa eksena talaga kayo nagkakilala or are you schoolmate? Sa eksena na talaga. Okay. Sa eksena po talaga. Taga Bicol ba lahat ng Circus Dive or merong napadpad lang dyan? Bicolano po Manila. Bicolano talaga. So, Bicolano pala. Solid. Mga siguro tatlo kami sa Malilipot, ibang municipality kami yung Tabaco, tapos yung Tiwis iba din. So yun nga. Medyo malayo lang si Mark kasi sa Tiwi pa siya Siguro Tiwi pa ba? Magbibiyahe pa. Hirap pa naman mag-commute. Paano kayo bumubuo ng kanta? Paano yung songwriting Songwriting process niyo? May get together ba or si isang member may naisip siyang verse, sinishare sa banda, gagawa ni gitarista ng ng melody? Paano yung proseso ng circus? Lahat ng songs po namin gawa ni Troy. Kasi dati pa, kahit wala siyang band, marami na talaga siyang sinulat na kanta. Bale, kaya nabuo rin yung Circus Dive para sa mga kanta na gawa ni Troy. So yun, inaano na lang namin, nilalagyan ng melody, nilalapatan ng mga riffs. So si Freud talaga yung pasimuno sa madaling sabi. Sa kanya mag-start yung songwriting talaga. So may mga material na si Freud, tapos binuo yung Circus Dive dito ngayon minamaterialize yung mga songs. Pwede ba matanong kung ilan overall so far yung mga kanta aside from those 3 na share kanina, nabanggit kanina? Ilan na Tatlo pa lang yung na-arreglo kasi kagabi nakadalawang cover kami tapos 3 original. Bali yun pa lang yung na-arreglo. Pero may mga nakaabang po na may lyrics na may tono tsaka naka-acoustic lang siya. Kaya kailangan lang din na-arregloin kasi medyo tight yung oras kasi namin kasi kanya-kanyang work tsaka business din. Okay. Ilan yung mo dyan, Troy? Saan pa yung ibibigay mong song sa akin? Marami pa naman to, kaya kailangan natin ng mahabang oras. So, meron pa naman pong naka-line up na yun, lalapatan na lang ng instruments, pag-aaralan yung areglo, ganyan. So, mahabang proseso pa yung ibang songs And sige lang. Tuloy lang, sorry. Sige ba? Okay. Kasi kailangan talaga yung budget pag re-record kasi kami lang din nag-aambag. Gusto ko lang tanong, matagal na kayong, ganong katagal na kayong magkakasama? Si Mark Ian, saka si Kiki, siguro mga 2013 ko po nakilala. 2013. Okay. Dekada tapos, so, sa tagal ninyong magkakasama, ano yung nagpursige sa inyo na magsulat? Ano yung, kumbaga, naging motivation ninyo para magsulat ng mga kanta? Si Club River Management. Okay. Sa Sir Juan. Kasi, parang pag may event sila, hindi talaga merong original. Yung okay. Parang pinupush ng Club River, mga original song. Nice yun. Napansin ko dito sa Circus Dive, aside from planado yung pag-launch nila ng single nila, meron na kagad silang merch. May merch na rin. Kumbaga budget namin yun sa recording din. Kumbaga, mabalik makukuha namin sa merch, yun din yung ipapang-record namin. Okay. Meron ba tayong mga pictures ng merch natin din?
Meron. Okay. Okay, sige. Pero later natin yan. Later natin i-share. Sige. Ah, Pero, sige, mamaya na lang. Hindi, sige, Gel. Sige, Gel. Hindi. Sige. Ako na. Sa inyong lahat, pakisagot po ito. Magsimula sa iyo muna, Ju. Ano yung musical influence mo? Magsimula sa iyo muna. Nung nagsimula po kasi ako mag-sound trip ng mga banda, siguro grade school pa. More on Pinoy rock, River Valla, Parokyan Edgar, ganun. Kung ano yung nasa radyo, kasi wala pang ano nun eh. Wala pa masyadong, wala pang Spotify na gano'n. Limitado pa lang yung resources, ano? Kahit yung magkakapaka, wala kang dedependahan ng mga tabs online. Ano lang talaga yung mag-mainstream. Parang yun din yung lang na sound trip. Si Decal. Hello po. Hello. Naririnig po ba ako? Apo, naririnig po kayo. Ano po yung musical influence nyo? So, yung influence ko talaga, as nagsimula ako, siguro tumugtog nung pa ako, elementary, grade 5 and grade 6. Doon ako nagkaroon ng una kong gitara. Pero actually, hindi ko talaga sariling gitara, yung mga gitara lang. So, doon ako natuto. Mga sina-sound trip namin doon, nauso yung dati mga Avril Lavigne, mga ganyan. Yung kumapit sa klase ko, yun eh, parang Avril Lavigne rin yung boses. Tapos, nung nag-high school na ako, nauso kasi yung yung mga, di ba sound trip, magdadala ng gitara, tapos kitang gila sa high school friends, alam mo yung chord nito, ayaw mong tugtugin. Nauso yung mga mga pop noon eh. 2004, 2005, 2006 ganyan. Basta sa high school days ko, yung mga nauso, tapos lumabas na yung mga banda-bandang OPM, Kamikasi. So, yung ilan pa dyan, yung Tuesday, yung Hail. Tapos dyan nga nauso yung yung parang kayo yung circle of friends na sa high school life mo, nandyan yung parang yung pag-aano yun sa kayong magkakaibigan, nag-iayabangan kayo pag pag alam mo yung piyesa, parang alam ni yung ganito. Yung ganyan. So, diyan nagsimula, tapos yung first band na talagang sinalihan ko, na talagang ito yung pinakaunang band na sinalihan ko, yung sa mga pinsan ko. Actually, 3 lang kami doon, lahat compose tapos revive lang. Pangalan ng banda, Convicted President. Tapos ako yung gitarista doon, tapos guitar and vocal, parang style Blink-182 rin yung takbuhan ng namin ng pyesa. Kaso mga compose rin siya, tapos mga revive, ako rin yung sumusulat sa amin. Nag-aareglo ng mga hanggang sa ayun na nagkawatak-watak rin kaming magkatabanda, kasi nga syempre yung mga trabaho na mas matatanda na sa akin mga pinsan. Naghanap sila ng trabaho. Tapos diyan na ko na rin ito si Mark Ian nung dati sa naging sa banda ko na rin sa kami, nag-Greyhounds kami. So actually ako nagbe-base sa kanila, tapos hindi naman na yung namin hindi naman natuloy yung talagang maging seryoso yung Greyhounds sa banda namin ni Mark Ian. Tapos nakapaghanap kami dito ng isa pang tropa na gusto rin kumanta. Ayan, nakabuo kami ng slap shot. So, kung ito total yung mga mga influence ko sa banda, parang mga mga dark, mga metal ba? Tapos ngayon,
parang tumanda na rin ako na sa music, mas nagugustuhan ko na yung mga yung mga variety, yung mga old song na alam mo yun, yung mga pangmatandang kasi ako, meron pa kasi ako bandang sinasabayan sa guitar player rin doon sa banda na yung show band. Sa mga Bar Beer Plaza. Gaano kaluma yung yung sinasabi mo na pinapakinggan mo? Parang mga Miles Davis ba yan? Louis Armstrong? Paano variety? Mga blues lang na ganun. Okay. Mga Eagles, mga gano'n. Okay. Nice. Ikaw, Markil. Bale, ako po, ang influence ko po talaga yung tito ko. Kasi dati madalas yung nagiinom dito. At saka may dalang gitara. Tapos piniplay niya yung sa Led Zeppelin ba yan? Yung Stairway to Heaven, yung intro. Tapos parang na-interesado na ako. Tapos inaral ko siya. Tapos may mga kapitbahay din akong mga tropa na nagkigitara. Tsaka na-influence din nila ako. Mga kamikaze, mga ganun po. Tapos nung pag-college ko na po, may mga nasalihan na din ako mga banda. Tsaka more focus sila sa mga pop-punk na genre. Yun po ang mga influence ko po. Okay po. Si Mark Ian Volante. Sa akin naman po, wala naman po kung iba. Yun yung metal talaga. Nag-start din kasi ako yung dati ko kasing banda, halos lahat ng cover namin is Greyhounds. Kaya yun din talaga yung mga Keto, ganyan, Slapshot. Yun yung mga kino-cover namin natin. Yun man po yung influence ko sa music. Last, kay Froy. Ibong. Go, Froy. Si Fry. Ako naman po, halo-halo din yung influences ko. Parang sa pinsan narinig kay Tem. Tapos, pinapakinggan niya nun mga Blink. Tapos halo, Simple Plan, mga pop, mga punk. Tapos nung pag-high school ko, yun, nagustuhan ko yung metal. So, yun, nagsimula ako makinig sa Slayer. So hanggang ngayon pa naman, nakikinig pa rin sa metal. So yun, halo-halo din po. Para napansin ko rin sa banda to, may common silang influence, metal. Tama ba ako? Tama po. Yes po. Parang Kakabanda kami dati nung nila Gio tsaka Mark Ian. Talagang metal. Metal. Lampara. Shoutout kay Juan. Ako kasi parang sa akin, nagsimula ako Andrew Lee Francis M. nung elementary. Tapos, nag-switch sa metal, yan, yung mga Megadeth. Tapos, siyempre, duman din tayo sa mga new metal, mga Korn. Tapos ngayon, parang bumalik lang ulit sa 60s and 70s yung yung pinapahinggan ko ngayon. Yung pinapahinggan ko ngayon. So parang nakakatuwa lang isipin na yung progression ng progression on how we become listening to this stuff. Kung ano yung pinapahinggan natin as compared versus yung before. Yes, Sir Froy. Hindi, may lang. Sabi ko parang nagmamature lang yung natin. Tapos bumabalik din. Parang tumatanda na din, tsaka binabalikan yung mga dati. Tama. Ganun. Gusto ko lang yan, i-acknowledge kasi medyo humahataw yung comment section natin. Sige. Grabe yung suporta sa Circus Life. Sige. Umpisahan mo sa simulang simula. TJ. Malupit ka, Wancho. Huwag ganon. Pero ako kay Shaina Malaluan. Shoutout. Uy, regular to. Shoutout. Tapos kay Arienda Toy. Magandang gabi po sa mga gwapo kong tito from Circus Dive. Si Atman Remorse. Siyempre si
Erickson's magpapatalo ba to? The Erickson's. Jopper. Primo daw. Primo. Tapos si Arienda Toyolet was out. Congratulations daw, sabi ni Jopper sa launch nyo yesterday ng Paglaho. Which, by the way, we're going to play later. Medyo i-reserve muna natin siya for tonight. Tapos si Owan Cardano, pa-shut up daw. Shut up. Si Mark Ian Volante, kasama natin sa bridge ngayon. Sorry. Si Owan Cardano, si Berm Sabordo, William Masbate, hello po. Si Happy pala to, si Happy. Sir Happy, thank you so much for tuning in. Kay Angel San Benaventura, Ju, Anli ka pa rin, ha? Anli ka pa rin. Tapos, Uni Kapal, ewan. Uni. Ewan ko kung ano ibig sabihin, maybe siguro sa Bicol, ano yun. Bicol term po na nandito ka pala. Okay, yun. Sabi ko na eh. Bicol, ano pala, term pala. Sabi ni Erickson, Mark Ian, shoutout mo raw si Erickson, Onrubia. Ayun, shoutout kay Padi. Nasa Paranaque siya ngayon. Teacher siya dyan sa, I don't know, siguro elementary yata si Padi. Okay. Si Angel San Buenaventura, wala talagang iba yang si Mark Ian. Parang may second meaning yung tanong na yun, but let's leave it at that. Kay Happy ulit, kaboses ni Mark Ian, si Optimus Prime. Juan Silvestre, tabang. Jula. Burn sa bordo. Si Ramon Kaju. Ano yung si Ramon? Yummy. Yun. Pare-parehas na yung mga comment ng Erickson's. Pati nung sino ba yung natin after Erickson's, Rigel? Atman Remorse? Atman. Yeah, sila Juan. Gano'n sila magbatian yan. Sarap-sarap mo, ganyan. Okay. Hello mga Koya, sabi ni Louis Angelo Moya. Si Arienda Toyolet. Huwag mo ko i-shoutout daw, sabi ni Arienda. Ang influence daw ni Ju Laksina at Mark Ian Volante ay not film. Tapos si Riva Karil, shoutout daw, washout po Circus Divers. Asawa ko yan, sir. Uy! Ay! Pinamanahan na tayo. Araw po, madam. Baka may masabi daw. Stranger. Kasi Erickson may nabunyag eh. Nagkasakit eh. Munti ka na maging issue. Buti na lang, nasalba. Buti na lang, walang ganon. Si Angel San Benaventura, Pagmecus, sino pa ba to? Okay, same set of folks. Louis Angelo Moya, Viva Max daw. Oy, favorite naman. Viva Max. Viva Max. Okay, questions mga brother. Juancho or Juancho. Ano yun? Nawala yung train of thought ko. Teka. Sorry. Kayo muna. Saglit, babalik ako. Nawala yung train of thought ko eh. Viva Max kasi eh. Kayo muna. Dahil sa Viva Max. Focus ka sa Viva Max eh. By the way, si Juancho, matagal na masyado. He is joining us today from Dubai, United Emirates. So medyo matagal na siyang hindi sumasama, umuwi rin sa Pilipinas. May 14-15 years na rin siguro. Nung isa sa mga discussions namin, nabanggit namin yung Viva Max. Siguro sobrang siya na curious siya. Hanggang ngayon nag-subscribe na pala. Subscription. So medyo doon siya busy ngayon. Kaya kanina sino pa yung nagsabi ng premium na sa comment section. Yeah, si Juancho rito yung kasama namin. Sana lang wag siya umabot sa punto na may hilig sa Viva Max siya dahil sa sobrang hilig niya sa Viva Max. Okay, Circus Dive. Sino sumulat ng Paglaho? I assume Troy. Para saan yung Paglaho, pare? Bale yung Paglaho,
tungkol sa nag-ghost. Mm. So, Okay. yung kwento nun, yung ano dito, parang kay Lenny, tumugtog yung chipay. Tapos nanonood ako dun sa backstage ba yun? Tapos, nakita ko yung kwento ko ba? Parang, Sige Oo. na, kwento mo. Tayo lang. Ilan lang tayo. Lima kayo. ako yung Ito lang tayo dito magkakausap. Para, Lima lang tayo dito nagkakausap, may nanonood na 17. wala. Tayo lang pare. nakita ko yung dati kong kachat nung pandemic time. Tapos, kasi yung last chat ko sa kanya, makain lang ako. BRB. Tapos, after nun, ewan ko, naging busy siguro ako, hindi ko na na-chat eh. Nung nagkita kami, doon na sa, nung tumutugtog yung Kiko sa ito. Tapos, parang chinat niya ako na, uy, kamusta na? Grabe naman yung, nakita kita sa Kiko saya. Kamusta naman yung, yung kain mo? 2 months, grabe yung minukbang, parang gano'n. Tapos, natawa lang ako doon sa sinabi niya. So, yun, parang doon nag-originate yung song. Parang yung second verse, ang sabi mo, kakain ka lang saglit, ngunit 2 buwan nung magparamdam ulit. Parang yun lang talaga yung kwento. Parang ginos tungkol sa lagot. Okay, so yung paglaho, particular to a certain person. Oo, parang tinanong ko na rin din sa iba na ganun din yung yung feel siguro nung mga parang naghihintay ka pa rin, tapos yun nga. Pwede ba natin pangalanan? Ay, eto pala. Meron pala akong tanong. Eto pala. So, sorry. Gano'n lang yan, Sir Froy. Ay, may tanong pala ako sa iyo, Froy. Kasi ikaw mainly ang nagsusulat. Gusto ko palang itanong, ano yung mga tema ng mga kanta na iniikutan? Yung tema ng mga na iniikutan mo pagdating sa pagsusulat? Basically, parang yung kung ano lang yung nafe-feel ko, like, hindi kasi ako mahilig sa bahay kasi hindi naman kami masyadong like busy yung mga tao dito, palagi come and go. So yun. Parang wala akong masyado mapagkwentuhan. So parang sulat ko na lang din. Ganun. So kung ano lang yung karanasan ko, so, pag na-broken, sulat. Gawa ng gano'n. Pag masaya, sulat ng hand. Parang ganun lang din. So, doon na kami experiences. Okay. Sinusunod ang Hindi, ganun talaga eh. Mas madaling sumulat pag galing sa experience eh. Para makakatapos ka kagad ng first one pag talagang meron kang uugutan eh. Hanggang ngayon ba, Froy, hinihintay mo pa rin to? Hindi na po. Yun ang gusto ko marinig. Gusto ko marinig. Rhetorical yun. Easy eh. School. Para yung mga people fans na in-interview natin, para talaga Okay. para talaga meron silang, para yung Christina isa ni Alien. Okay, shoutout to Eric Sanz. Meron din pala totoong taong gano'n. Pero hindi namin tinatanong kung sino talaga si Christina. Siya na mismo yung sumagot sa sarili na, parang siya na mismo yung sumagot na yung Christina hindi talaga siya. Parang naging defensive siya sa part na yun. So nagtawag ito. Parang may background noise. Meron kami na background noise. Teka lang. Kanino nang gagaling yun? Background noise. Okay. Yan. Yun ba yun? Nag-static. Off. Mute lang siguro pag Sa akin ba? Ayan. check mo, Froy. Froy. Froy Ayan, ba? parang nawala. Ay, ako ba? Sakto. Off mic na lang siguro pag May electric pan sabi sa comments. Ano ba yung May electric pan na malakas sabi sa comments. Ay, hindi na. Kanino ba yun? Akin ba yun? Ikaw nga ba? Electric dito sa baba.
Try Si natin. DJ. Ay, hindi. Hindi. Sa akin, Ano? Sino naka-on mic yan? Teka, ako. Hindi din ako eh. Sino ba? Gio, naka-off mic ka, Gio. ayun, nawala. Sino yun? Ilayo niyo cellphone sa amp. Okay. Okay, go ahead, Okay. Juancho. Okay. So, pagka halimbawa, kagabi ba yung first gig ninyo as a group o hindi naman? Last September sa Jericho. Last September. So, pagka tumutugtog ba kayo, nakakaramdam pa rin kayo ng nervyos, ganon, o hindi naman na? Nung first gig, Ako po. talagang Asmado pa. Kakakapay. Pasmado pa. paggabi, medyo clean up po. Medyo okay naman. Pero kung nakakaramdam kayo halimbawa ng ganun, paano niyo siya din hinahandle ba? Ano ba, Floyd? Parang sinasabihan na lang namin na parang move forward na lang sa next song pag napansin. Ganun. Pag naisipin mo na yun, parang ganun po. Pag kinakaman, wala namang magagawa eh. Tuloy lang. Napapansin ko rin yan sa kahit sa mga kilala na ng mga banda. Whenever they go on stage, hindi pa rin nawawala yung anxiety. Tingin ko na dyan na lagi yan eh. Regardless kung veterano ka na or hindi. Pag nakikita mo na talagang puno yung venue, tapos kayo pa inabangan, tapos those bright lights, parang it adapts, kumbaga dumadagdag na siya sa intensity ko ano yung nararamdaman mo na kaagad eh. Pag nakakaramdam kayo ng anxiety or kinakabahan kayo prior pagsampay sa stage, like yung last night, kayo yung main event sa madaling sabi kasi ilo-launch yung single nyo. Paano nyo nagagawa na set aside yung anxiety nyo para kayo makatugtog na maayos in front of those crowd na talaga kayo inaabangan? Pwedeng individual yung sasagot, pwede as a group. Kayo po, sir. Red Horse? Red Horse muna. Isang inom mo ng Red Horse po. Pampakalma, ano? Huwag lang sobra. Kasi mali-mali na yan. Tama. Hindi, ako naman sir, kapag kinakabahan, wala parang wala ka na kasing magagawa, kailangan mong tumugtog na maayos or mas mapapahiya kayo, di ba? So parang yun na lang. Isipin mo na lang yung mo, kaya mo. Ang ganun. Pipilitin mo na lang yung Kasi nandun na. lahat ng Parang ganun. pa rin ang pinaka-importante. May mga moments pa rin ba kayo as a group na pagsampay nyo ng stage, lahat na in agreement na okay yung naging performance nyo, talagang pagbaba nyo pagbaba nyo ng stage, nasa backstage na lahat, na tangina, okay solid yung set natin. May mga ganung moments pa ba kayo? Like say for example, yung yesterday, kasi nabangan nyo yun. Meron. Siguro, Meron naman. after na ng set, hindi pa, parang walang ganyan sa amin. Okay. Connect na namin yung video namin, yung live. Saka namin na, parang saka namin na lalaman kung ano yung kulang namin sa stage. Kung anong dapat i-improve. Okay. Doon yung nakita yung mga butas pa, no? Pero, Which is common. That's fine. Yes, Rigel, go ahead. kamusta naman pala yung syempre, nirelease nyo yung debut nyo eh. Kamusta naman yung tour performance nyo?
Solid ba? Kamusta yung impact ng audience? Ikaw muna. Di ba sasagot? Okay Kaya ikaw naman. muna. Or ako. Halos lahat naman ang nanood, mga close friends, mga tropa. Talagang nakaabang na rin sila dun sa song. Kasi naka-post naman matagal na yung poster namin, yung event. Kaya na-appreciate naman nila. Tsaka yung iba naman doon na audience, napakinggan na nila bago na-launch. Kasi gusto rin namin malaman yung ano nila, yung parang reaction doon sa yung feedback nila bago namin nilabas. So, okay naman. Maganda naman sila. Okay, again, ipi-play natin yan later. We'll save the best for last. Siguro kaya, Rigel, kung available dyan on your end, yung merch nila. And kung saan mabibili and kung available. Okay, sige. Yung merch, pare, kasi baka mamaya pag in-open ko, wait baka maganing ano natin eh. Mamatay yung live. Ganun ba? Okay, sige. Kaya nyo ba i-share? Ako yata kaya ko. Sige, teka lang. Check. Nasa, okay. Kailangan mag-switch. So, okay, so habang hinahanap ni Juancho, i-present natin ang merch ng Circus Time. Si Juan ng Atman Remorse nag-comment, sorry daw at hindi nakarating ang vocalist ng Atman. Love you guys, mwah. Juan Silvestre, Atman Remorse, shoutout sa inyo mga pare. Shoutout. Asan na yun? Ayun, nakita ko na. Ayun. Sa ano pala, pagdating, sino pala nag-design nung logo ninyo? At saka sinong gumagawa ng mga graphics ninyo, artwork? Ano? Yung logo po Pinalayout po namin yun sa pinalayout namin yung sa asawa ni Mr. Yati. Dito nagpupunta si Mark Angel sa Pinapintor. Yan po yung gumawa ng layout namin. Tapos napag-design namin na gawa ng mag-imprenta ng graphic. Para magkaroon din kami ng parang IGP. Parang magkaroon kami ng budget sa next recording session. Just in case. May maganda naman yung response ng pagbenta ninyo malamang nagbenta kayo kagabi, di ba? So maganda naman yung response nila sa wala po kaming display gabi. Pero yung mga nag-order kasi is pre-order din kasi yung ginawa namin. So yung first batch na i-deliver na namin karamihan nasa 44 cases din po na magawa namin. So yun, parang tapos din sa balik, kaya hindi kami nagkaroon ng extra na gumagawa ng extra functions na pang-display. Ano pala, looking forward, so since parang debut ninyo, di ba? Pero looking forward, meron ba kayong mga ideas na, let's say for example, if ever na makarating kayo sa point na yun, na maki-collaborate sa ibang artists or may mga ibang how do you call this, projects ba kayo like music videos or film? May mga ganong ideas ba kayo na parang nakasala? Mag-shoot po kami ng music video ngayong December. Love kay Spice. Yung gumawa rin po ng music video ng The Erections
Sa Spice din. Saka si Atman. Si Atman doon din, ano? Diba? Kay Spice din. Atman, tsaka Eric Jones. So sa Bicol din ninyo i-shoot yan, malamang. Sabi ka din. Ay, ganda talaga ng eksena nila no? talagang talagang suportahan talaga, solid, parang pamilya talaga. Sila, yung kumbaga parang, ang ganda ng network ninyo. Community sa Bicol, parang solid din. Oo nga eh. Parang solid yung community sa kanila eh. Parang merong isang barangay tibay doon sa Bicol. Parang ganun. Sino yung plano yung gawing artista? Sana kunin niyo si Jopper. Artista sa music video. Sa music video na. Pwede, si Jopper. Kinuha na siya na Atman Remorse. Si Yapi. Si Yapi. Si Yapi, di ba? Oo. Kaso mahal lang Yan. Itong ETF. TF ni Yapi. Saan talaga nang gagaling yun? Grabe na, i-distract. Oo nga eh. I-meet nga natin lahat para natin Try na muna na mag-off muna tayo lahat ng ano. Sige. Nawala. Nawala. Isa. Magbukas sa inyo isa. Ikaw, Ju. Okay. Wala rin. Hindi. Ayan. Kay Ju. Kay Ju. Ikaw ang salarin. Hindi, siguro Sir Ju, Galing. mag-rejoin ka. Try mo mag-rejoin. Or on-off mic na lang pala. Parang ganun. Sige, off ko na lang yun. Sige. Try natin ganun. Yun. Okay. Balik. Yun. Okay. Mabalik tayo sa ang kulit na comment section. Putangin na sumasabog. Naglagan sila rito eh. Tuwa ako si Happy. Sabi na naman, or grounded, kakabold daw yan. Sabi naman ni Angel San Buenaventura, ewan ko, medyo Bicol dialect yata to. Daika, magbuka electric fan. Naka-off na po yung electric fan. Okay. Tapos, sabi ni Owan Cardano, mag-collab daw with AJ Rabal. Uy, one to AJ Rabal daw. Yes, please. Yes, please. Tapos sabi ni Owan, which is nga, parang yung naramdaman ko rin kanina eh, parang nagmo-motor habang naka-live. Yun. Tapos, okay. Nas-sort na po namin yung static. Okay na po siya. Okay, let's go back to questions. Circus dive, sino yung nakaisip ng circus dive? Bakit circus dive? Bakit may dive sa circus? Si Gio po ang sasagot niyan. Okay, Sir Ju, you can unmute yourself. Turn on the motor. Nung nag-iisip po kasi kami ng band name, kanya-kanyang suggestions, wala kaming mapili na yung iba Baduy, tsaka yung iba merong kapangalan kasi gusto namin walang same na walang kaparehas yung band name namin para pag sinerch kami lang talaga yung research nila. Yung Circus Dive parang na yun eh, parang nag-search na kami ng band name, mga suggestion sa internet. Tapos lumabas Circus Drive. Sabi ko, ibahin na lang natin, lagay natin yung title ng song ng Atman Remorse.
Yung dati. Dive. No, sa circus dive. Tapos nung sinerch namin, ayun, walang kaparehas na wala kaming kaparehas na banding. So, ginamit ko namin para okay naman siguro basahin. Pero wala to. Parang lately, parang hirap na rin humanap ng band name. Kasi same thing happened yung, I guess, alam naman ng lahat na yung what happened to Chico Science. They've been carrying that band name for so long. Tapos malalaman lang nila in the end na meron pa lang silang na banda. Namesake na band. So they have to, end up with Chico Sai. I'm not sure kung gano'n din yung story ng Cheese. Sky Church, ganun din, pre. Electric Sky Church. Electric Sky Church sila before. They ended up with Sky Church kasi meron din silang kapareha sa Electric Sky Church. Hindi lang ako sure kung gano'n din yung storya sa Cheese. Reason bakit keso sila today. Sa Cheese ata, ang alam ko dahil yun daw yung tawag sa kanila ng fans nila. Kaya parang it just makes sense to just change it na lang na. Bigyan na keso na nga lang gano'n. Pero gusto ko lang tanong pala sa inyo. So, since you're sticking with that name, over time ba nagkaroon na siya ng meaning para sa inyo? Wala po. Pa namin sa pag-uusap. Wala pa sa point na gano'n. Yung kumbaga meron na siyang meaning para sa inyo or wala pa sa point na gano'n. Sa ngayon, wala pa po. Pero baka... I mean, minsan naman kasi gano'n yung parang tawag dito. May wala akong mabigay na tawag dito na example as of an artist na gano'n. Pero minsan may mga bagay na gano'n yung parang yung may mga pangalan na ginagamit tas over time biglang nagkakaroon na sila ng meaning. May mga gano'n din. So, yun lang. Sa amin, sir, wala pa eh. Parang, naghahanap pa rin kami ng meaning ng circus dive eh. Siguro yung time, din namin. Yun. Yung interpretation ko sa pangalan ng banda nyo, life is a circus, then you dive into it. Yun, pwede yun, sir. Ganito na. Hindi, ako lang yung nakaisip doon. Sorry kung pero, kasi parang nahilig ako, okay, circus dive, okay. Pwede mo i-reality tulad yung circus sa buhay mo, and you just dive into it. Tapos, and you live with it. Parang ganun eh. Ganda, sir. Pwede yun. Thank you. Coming from you guys. Salamat. Tatawa ko kay Mark Ian Mukhang ligong-ligo na pre. Ito yan Hindi po mainit po talaga. Pawisin talaga ako. Kaya, pasang-basa yung damit ko kanina I'm not sure kung nararamdaman yun yung klima rito sa kasi from where I came from, coming from, andito ako sa Cavite, mga 30 to 40 minutes away Tagaytay, medyo malamig dito sa part na to. Also heard from some friends in Metro Manila na medyo malamig na rin yung panahon doon. Diyan pa sa Bicol, kumusta pare? Parang summer pa rin ba? Maulan dito sir. Siguro nung isang araw lang po. Nung isang araw lang mainit. Siguro mga Friday po, init siya. Tapos pagka may umaga mainit. Paghapon biglang ulan ng malakas. Buti nga kahapon yung lunching namin. Parang yung ulan niya, yung lang, parang hindi naman siya malakas, parang tipid-tipid lang yung ulan. Parang so, kaya marami yung pupunta. Kasi yung din naman kasi, yung venue kasi is talagang dadayuin kasi papunta yun, looban pa kasi yun, parang from highway.
siguro ilang meters. Tapos medyo mahirap hanapin kung walang map, Okay. Google Maps. Gusto ko lang isa-isahin yung banda pala. Mag-umpisa tayo kay Mark Hill. As a musician, ano pala yung mga magagandang advice na natanggap ninyo? Kahit nagkakamali ka sa mga gigs nyo, move forward ka na lang at i-improve mo ang sarili mo. Mga naranasan mo, experience dati. Ganun po. Ikaw, Dekal. Para po sa akin, learning is a long process. I agree. So, parang beyond yung natin, kahit sabihin natin magaling ka ng gitara, hindi pa rin. Kulang pa rin. At ang musician kasi parang unlimited. Tama. Actually, sinare din kanina ni Ju na from one of your gigs or could be yung yesterday, yung launch nyo. Pagbaba nyo, parang doon nyo pala na-analyze, uy, parang kulang pa ng ganito dapat pala ganito, ganun. So, nangyayari pa rin talaga sa mga ganyan, sa mga banda, kahit pa yung mga medyo matatagal na sa industry, yung mga ganung moments pa rin talaga. So, I agree with you, Dikal. Kung ano sinabi mo. Siguro Mark Ian, Volante. Or Yes. nakapag, si Ian? Nakapag-share na ba? Nangalan ko. Ano yung pinakamagandang advice na natanggap mo as a musician? So far po, wala pa naman. Galing. Ayos! Ang galing dito. Sinasabi lang naman sa, kasi yung mga sa tropa na, yung pinakamagandang natanggap ko na, parang comment nila Advice, sa akin. Advice. Yun din, same lang din, keep it up. Kasi, meron din kasi akong yung classmate ko nung high school, na siya sa akin, parang proud siya kasi second year high school na sa banda na nagbabanda ako until now daw, parang nasa banda pa rin ako. Kaya yun, proud siya. Nakaka-overwhelm. Kasi sila tumigil na, may din sila talaga, nagbabanda din sila, so tumigil na kasi may pamilya na, tapos busy kasi engineer yun sa barko, kaya wala na talagang wala na siyang time para sa music. So yun. And it happens to all of us. Actually, I for one, nandito pa yung mga gitara ko pero hindi ko na ginagamit na. Nagamit ko na for self, entertainment, ganyan. Pag may naisip ako na gusto kong gitara, ipopost ko sa Facebook. Ganun na lang. For those type of purposes na lang. Pero yung gitara ko na to para gagamitin sa banda, I don't think na gagawin ko siya anytime soon. Kasi every time naman, actually, much of the time naman, merong mga yaya rito, tara, buo tayo ng banda. Ganyan. Pero it's how you can commit yourself to that. So far ngayon, hindi ko pa kaya. Given the fact na meron tayong trabaho, lahat naman tayo may ganun. Tapos ganyan, pag nag-demand yung banda ng mga ganito, so, medyo nakilala kayo, magkakaroon kayo na series of gigs, it's how you can, manage your time. Juggling between work and then yung magiging commitment mo sa banda. So in the end, alam ko na kagad yung magiging ending Matatanggal at matatanggal din ako. Ilang beses na nangyari yan, natatanggal talaga ako. Kasi syempre, may priority tayo May priority tayo. Ako, priority ko ngayon is trabaho. Although I love music so much, na up until now through this platform, na-express ko pa rin sarili ko through music pa rin. Diba? We're tackling about music. Pero kung ako makikita ko sarili ko on stage playing guitar with a band, na merong mga gigs, I don't think na magagawa ko siya anytime soon. I'm not closing doors, pwede pa rin naman, pero yung full time na lagi ako nandun, every time na meron kami schedule, yun ang hindi ko masisiguro.
Hindi ko masasagot to sa kasi ganun na yung istorya na nila Juancho pati nila Rigel. I'm not sure kung ano yung story nila. Pero pretty much ganun din yung yung siguro sitwasyon nila Rigel ngayon kasi given the fact na meron silang mga trabaho or whatever. Actually, ma-share ko lang din. Ang experience ko naman parang may 10-year gap. Bago ako bumalik. Parang ganun May 10-year gap na I cannot even listen to music kasi parang it hurts so much na ang gaganda ng music tapos hindi ako makagawa. Ano yung ganun? Parang ganun. So may ganung time. So, gusto kong to move with Froy. So, ano yung best advice na natanggap mo as a musician? Advice, siguro, madaming advice sa akin na pero siguro yung tumatak yung pag gusto mo, ituloy mo. Parang gano'n. Kasi, yun. Pero hindi naman kasi siya sa lahat So, minsan talaga parang kagaya sa inyo, sir, na kailangan yung i-prioritize yung di ba? Pero parang gano'n. Parang sa akin, dumating din sa point na parang, alam mo yun, parang, ewan ko, napagod ako tumugtog, parang ganyan. So parang naisip ko na, ayoko na muna tumugtog, ganun. Pahinga na muna. Ganyan. Hindi ko rin maiwan-iwan, so bumabalik pa rin doon. Tuloy lang. Tuloy lang. Yun yung weird na part yung parang, parang, ayoko na nakakapagod. Tapos biglang, Ewan ko sa'yo, Juancho, Parang, pa rin. Nakakahita. Diba? Oo, talaga. Parang, talaga. Gusto ko tuloy tanongin si Juancho. Pare yung banda mo sa Pilipinas, pero they're in the Middle East. You still kept on, creating music. Pero on your own, sarili mo na to. Nasa kanyang pacing na Oo, sarili mo na yung pacing mo, sarili mo yung oras mo, walang demand from other person. Meron ka mang grupo, di ba? Walang demand. Sarili mong pacing, sarili mong oras. Ikaw na bahala. So you get to, achieve yung oras mo sa trabaho and then you also get to achieve yung oras mo para sa libangan mo, which is yung music. Buo mo yung slacker man at your own pacing, kumusta yung, di ba? Kumusta yung pakiramdam ng ganun? Siguro, Brad, oo. So, ikaw naman yung guest namin ngayon, pare. Na-joke lang. Hindi, wala lang. Parang, yung ganong klaseng experience kasi iba yun tawag dito. I mean, siguro may iba rin na naka-experience. So, pero para sa akin, ibang klase yung release ba. Hindi ko alam saan nanggaling. Parang gano'n parang biglang may bumukas na floodgate na biglang, kaya kong palang gawin to. Gawa ko ng 40 kanta. Ganun. Ganun yun, di ba? So, and then, you just let it flow, di ba? Ipalabas mo lang talaga. Dapat talaga hayaan mo lang siya. Minsan, sabi ko nga kay Rigel, minsan, yung mga kanta ang magsusulat sa sarili nila And you need to make that happen. You need to let that happen. Yun. So, sige. Halin tulad ko lang yung scenario namin dito sa Circus Dive, given the fact na nagsastart sila. Although hindi sila bago sa industry kasi they've been playing on stage for so long, pero they get to, release their first single only yesterday. Then as a band, yun nga, meron na sila kagad na merch. Circus Dive as a whole, as I see it, parang promising sila. Nandun yung drive, magtutuloy-tuloy sila regardless of the odds. Magpapatuloy sila as Circus Dive. Sana lang wag matigil yun. Sana in the long run, siguro, in coming years, a year from now, or it could be in a year, it could be in 2 years, meron na tayong full-length na pag-uusapan. Diba? Full-length na album na pag-uusapan. So, yun, tuloy-tuloy. Regardless of kung ano man yung circumstances, excited na ako patutulin yung paglahap. Teka lang,
Move tayo kay Ju kasi hindi natin natanong kay Ju yung yung Yes, sir. Kay Ju. best advice na natanggap niya as a musician. Siguro sir yung wag mag-stick sa cover songs. Gumawa Yes. lang. Yes. Kasi hindi naman uusad yung isang banda kung wala talagang original songs eh. Tama. Okay. Tama yun. Nag-agree ako doon. I for Kasi one, yung- hindi ako naniniwala doon. Okay, go ahead once. Sige. Hindi. Sige lang, bro. Hindi kasi Sige. ako, I for one, hindi ako naniniwala magbubukay ng banda tapos maglalatag kayo na, ito, tugtugin natin to, okay to, 90s to. Kaya the fuck 90s, man. Kaya nga nagbubuo ng banda, pare. Di ba? 90s, kung ano man yung gusto mo i-cover. Kasi yun ang pinapakinggan mo, yun ang influences mo. Pero not necessarily, yun ang kinatutugtugin mo. Tama. Yan, okay lang may para may baseline ka eh. Yun. That's fine. Para may baseline ka, meron kang reference, di ba? Sa madaling sabi. Pero kung yung i-drive mo yung banda mo doing cover songs, putang ina, doon pa lang pare nagsisimula pa lang kayo, yusak na kagad. Mas maganda pa rin para sa akin. I mean, ako lang to, in my own opinion. Kung magbubuo kayo ng banda, focus kagad kayo sa songwriting. Tsaka yung signature sound ninyo. Mag-create kayo ng ganun. At least make it a point na create kayo ng sorry. Sino yun? Sorry. Anyway, at least make it a point na magkaroon tayo ng original songs. Ganun lang kasimple, no? Parang, okay, we all like this band. Let's play their songs. Pero, let's try to make something of our own. Dapat laging may ambition na ganun at may dream na ganun, di ba? Parang, yan. That's true. Which is, yun ang ginagawa ngayon ng Circus Dive. So, salute mga sir. Gusto namin kung ano yung sinisimulan nyo ngayon. Reason why interested kami, tanungin kung ano yung mga ginagawa nyo as a band. Kung ano ba yung mga future projects. Yan. Remember that time, kasi I'm not sure if I'm going to even share this, kasi Rigel and I started a band a few years ago. Then, nag-focus kagad po bumuo kagad ng 20 songs. Puro cover. Puta, yun mismo po, siguro nahalata ni Rigel yung first 2 practice sessions namin na puro ganun, tapos mga nilalatag kung ano-ano na lang, ganyan. Para lumalabas cover band kami. Diba? Yun talaga, I walked out straight. Nagiinuman kami nun, mismo nag-walk out talaga ako, palitan putang ina nyo. Diba? Yung pag-attitude na ganun. Kasi hindi naman talaga, although si Rigel, music lover talaga. Anything goes to see them. Anything goes. Kung ano yung sasalang dyan, then play it. Pero iba kasi yung pananaw ko pag nagbanda. Songwriting talaga. Melody making. Kaya ito yung mga ginigest natin dito. Although wala pa silang mga album. Pero meron silang mga buo at nilolol. Yung drive nila sa ganun, dun ako medyo hanga eh. I mean, iba kasi talaga yung parang pagka may composition talaga. Iba yung dating talaga para sa akin din. Gusto ko lang uli tanungin yung buong banda. What is keeping you together? Bukod, kumbaga, what's keeping your, yung may hinahanap akong word eh. Yung ano yung glue ninyo? Pumunta namin dito. Ano yung banding ninyo? Bakit kayo buo? Bakit hanggang ngayon buo pa rin kayo? What is, yun. Kung saan, ano yung nagpapadikit sa inyo? Siguro, sir, Ano po siguro? Ikaw, Gio? Sige na. Ano po siguro yung gin? Ano ba yung nagsabi sa comment section? Gin daw. Gin
Happy yata yun. Yun yung nagpapalakas eh. Okay. Or pag nagkikita-kita kami. Yan. May nagtag din si Chopper. Aside from, yung engine, Viva Max din daw. Yan, isa pa yun, sir. Busy yan, Sir Gio. Kanya-kanya lang yan. Kanya-kanya na. She not bold. Sabi naman ni Happy. Bold. Natatawa ako sa salitang bold. Napaka-classic no? Given the fact na na busy kayo lately, finally nailatag nyo na, nairaos nyo na yung single launch. Meron ba mga moment yung Circus Dive na mag-bonding na hindi pinag-uusapan yung kung ano yung mga plano? Kumbaga parang barkada lang kayo nag-iinuman. May mga ganun bang moments yung Circus Dive? Sa ngayon po parang Ba? wala eh. Parang every time na magkikita-kita kami, talagang yung about sa banda yung mapag-uusapan namin palagi. Yung next move na gagawin. Kasi po, sir, limited din yung time. Siguro. Yung mga busy din yung mga So parang pag mag-meet kami, usually practice, ganyan. Tapos, may mga araw naman na hindi practice pero napag-uusapan pa rin yung about sa band. Mm-hmm. Pero may na ba? For next year, may mga future plans na ba si Circus Dive? O may mga nakalatag na ring pipeline pagdating sa gigs? O kumbaga may roadmap na ba sila for next year? Yung timeline natin, mali. Siguro po magre-record kami ng second song sa January tapos baka i-release namin ng siguro February or March. Record ulit. Basta yung ang usapan namin siguro 3 to 4 songs per year kada taon. Okay. Curious akong malaman, eto para sa lahat din, at gusto ko rin kayong isa-isain ulit. Ano ang view ninyo or pananaw ninyo sa music industry ngayon? Mag-umpisa tayo kay Froy. Sorry. Gusto ko na yung sabi ni Happy. Next year, plano daw nila bumili ng kalendaryo ni Julian Barreto. Panalo kay Happy. Sorry, going back to the question. Sorry. Sige. Sige. So parang masyadong open naman ngayon, sir, yung yung scene, yung eksena ba? Yun ba, no? So yun. I mean, hindi ko masyado naiintindihan, sir, yung question. Ano yun? Hindi, kung ano yung opinion, from your experience, from your current experience, how do you feel about the current music industry ba? Okay. Ano yung opinion mo? Sa akin maganda siya ngayon eh. Kasi mas maraming gumagawa ng kanta. So, yun, parang nagandahan lang ako sa ganong eksena. Parang mas nakakatuwa marinig yung, alam mo yun, iba-ibang tunog from iba-ibang banda. And mas open siya. Parang, hindi ko lang, para sa akin lang to. Parang open masyado yung yun. Yun lang po. Siguro dumami yung hugot na pwede mong maisalin sa ibubuo mong songs. Tingin ko, nagsimula ito ng pandemic kasi nahinto tayo for so long. Then, a full blast bigla, di ba? Come 2021, 2022. Di ba? Para ang daming ideas na nabuo ng pandemic kung kailan sarado yung lahat. Tapos come the time na nag-open na ulit, lahat, doon mo may bubuhos lahat yung ideas na yun. Ikaw, Dekal. Para sa akin, yung mga songs ngayon, more on lyrics eh. Parang lyric-based yung natin dito sa Pilipinas. So, at syempre yung pagiging catchy ng song, kahit
kahit yung chorus lang, tapos pag catchy talaga siya sa sa tenga, lalong-lalo na nakaka-relate yung mga listeners sa lyrics, yung mga ganyan, madaling yung mga song na ganyan. So, it does not necessarily mean na ganun ka-technical yung ginagawa niyong compose, yung original song, na parang mga foreign. Pero, more on kasi yung mga Pilipino eh. Pag tayong mga Pilipino, listener niya, dapat kasi yung mga riff, yung sa chorus mismo, tapos nakaka-relate sa talaga sa lyrics. So, yun. Ikaw naman, Jude. Halimbawa po dito sa eksena namin sa Bicol, kasi parang puro cover bands lang yung mga tumutugtog dito. Ngayon, halos lahat na gumagawa ng originals kasi meron ng mga studio na pwedeng mag-produce ng magandang audio, ganon. Ito lang, siguro mas nag-improve yung music scene para sa akin. And ikaw Mark Hill? Para sa akin, yun nga po, nag-improve na yun yung music scene. Tsaka ang dami na rin na lumalabas ng mga bagong banda. At dahil siguro yun sa mga equipment din natin. Kasi ngayon, parang madali na gumawa ng mga mag-record eh. Dahil may mga mamumurang at bibiling pang-record, gano'n. Sa noon, ang hirap nun eh. Tapos may mga, dahil sa YouTube din, mga tutorials, mas nag-improve na sa ngayon para. Oo, may mga apps ka lang na i-download tapos magsa-subscribe ka. Tapos from there you can create, mas nag-improve na record yung noon po music niyo. At saka ngayon, di ba, talaga yung kahit software na lang eh, parang laptop lang, pwede ka nang magbuo ng band eh. Kahit ikaw lang, di ba? Oo. Iba yung technology ngayon as before. Ikaw, Mark. Yes po. Ano yung... sige. Ano nga po ulit yung tanong? Ano yung... How do you feel about the music industry now? Ano yung opinion mo? Ano po, parang from your experience. Parang naging mas madali na po yung yung paggawa ng yung pag-record. Ang naging malaking bagay kasi po dito sa amin is yung pag-record ng nagkaroon ng studio dito na nag-record yung sa si Jay Salamat, yung sa shoutout pala kay Jay Salamat sa SMS, ang dating Don Juan po, yung drum. So yun, naging parang yun na din yung way na hindi ko ma-express o wala. Yung nag-bridge para may sakatuparan yung music. Yes po, yun na po. Layout sa listeners sa masa. Which is good. Salamat Studios, Spice Media. Shoutout sa inyo. Shoutout. Alam mo, Brad, nakakatuwa marinig to kasi parang 3 episode ko nang tinatanong to. And so far, everybody is happy about it. Diyan sa Pinas, sa mga natanong ko. So far. Pero, nasa music Discord kasi ako, nasa music Discord ako. Baka kausap ko mga taga-ibang bansa, ganyan-ganyan. Lahat sila may angal. Lahat sila may angal na parang, hindi ako nababayaran, ganyan-ganyan. So, alam mo yung ganun? Parang, bakit ka umaangal ng ganyan? Kasi parang, pag inisip mo ngayon, kumbaga sa experience natin, TJ, nung way back then, wish lang natin merong Facebook, merong YouTube, merong mga software, di ba? Kumbaga po, pagka magre-record tayo nun, last money.
Di ba? Saan pa natin kukunin yung pera na yan? And nakakatuwa marinig sa mga bagong artist na ini-interview natin ngayon na that's how they feel about the scene right now. Gusto ko lang i-share. Siguro part ng pagpapatuloy nila is yung drive nila eh. Meron talaga silang focus, meron silang goal, meron silang gustong i-reach. At yun ang aabangan natin with Circus Dive. Isa pa, last question ko na siguro to. Ano pala ang ninyo? Ang tawag dito, kumbaga, yung pinaka main goal ninyo as a group. Ano ang gusto ninyong marating? And this goes for anyone who wants to answer. No. Parang kasi parang Yung pinaka-doon is yung pinaka-goal talaga namin is ma-record natin ang songs ni Freud. Sa ngayon po, yun yung namin. And then yung ma-recognize kami sa music scene, kahit sa iba-ibang lugar, gano'n. Tapos pag ready na kami dumayo, wala ang problema pala. Basta yun sa ngayon, sir, ang goal namin po is ma-release lahat ng mga kanta ni Freud, yung magawa niyang kanta. Kasi maganda naman talaga pakinggan kahit ako. So, yun po. Yun ba, kung may sagot kayo dyan. Penetrate muna yung Bicol region, then post-penetration. Parang pangit pakinggan naman, sa Metro Manila naman, mga ganun, or nearby provinces. Okay, that's good. Anyone else? Sino gustong sumagot? Roy, the main lyricist. Ako naman, sir, yung vision ko is, yun, ma-record yung song and kasi ako gusto ko lang gumawa eh. Parang, yun. And kung magustuhan naman ng mga tao, di bonus na lang din yun. Parang ganun. And syempre, gusto ko rin ma-recognize din kami dito sa Bicol and sa ibang lugar kung sakali kung papala rin, di ba? So, yun lang po. Okay. Para sa akin, hindi lang yung lahat ng yung parang songs lang yung napo-focus. Yung ko dito, yung samahang solid talaga. Na hindi lang magkakabanda, talagang samahang tagumpay. Yun. Tagumpay. Sa alak at sa gold. Mahirap nga naman kasi bumuo kayo ng banda tapos hatak-hatak lang yung ibang members. Maganda talaga kung nagsimula kayo sa maging magkaibigan kayo. Yung parokya ni Edgar, diba meron silang song na ang parokya kahit na hindi magaling, ito ang banda. Ganun. Walang iwanan din, di ba? Samahang tagumpayan. Correct. Okay, meron pa anyone? Meron pang gusto sumagot? Question. Meron pang gustong sumagot? Kasi if there's none, I'd like to play Paglaho. Sige. Oo, patugtugin na natin. Medyo masyado na nating masyadong matagal na nating niluto. Sige. Ready na natin. Naka-ready na ba, Jet? Sige. Play na natin. Okay. Finally, we get to play this song on air. Yesterday, they played it live. Now, we're going to get to play the song on air. Maraming salamat din for allowing us to play your career or new single. It's been an honor from our team para payagan kami at sumala kayo. Buong banda talaga yung nandito ngayon sa pod natin today. Sobrang appreciate namin yan. Vigil, let us know when you're ready. Play it. Play it.
at babati na ata pagka di rin matagal. Yun. So, Wow. Solid. Ang sarap nung areglo. Ang linis eh. Grabe. Ang ganda nung angat at TJ, nakamute ka. Sorry naman. Sabi ko, as I was saying, masyado angat yung bigla kang naglaho, bigla kang nawala. Kumbaga parang doon pala, pagkakasigaw niya ng gano'n, ramdam mo na kaagad yung impact sa kanya eh. Bakit bigla siya nawala? Diba? Ganda nung hatak ng emotions. Pero according to Freud, di na raw niya hinihintay yan. So that's fine. Nag-move on na siya. Oo. Okay. Alright. We're over an hour na tayo. Maraming salamat, Circus Dive, for letting us share your music as well, allowing us to share your single sa podcast namin, sa munting podcast namin. And then, sobrang rin na-appreciate namin na all 5 of you guys are on board. I mean, we've guested several bands pero hindi ganito kakompleto. Sobrang solid yung Bicol community. Almost yung mga banda na sumalang sa amin, nandun silang lahat. Sobrang na-appreciate namin kung yung community nyo dyan sa Bicol, sobrang nagagalak yung podcast. Walang tapon sa mga naging discussion natin. Your presence, of course. And then, syempre, number 1 dun is yung music. So, I guess, paano ba? Rigel, Jay, parting shot na tayo. Parting shot portion. Gusto ko simulan tong parting shot kay Froy, the main lyricist, yung bubuo nitong song na to, and then of course the lead henchman ng Circus Dive. Sir Froy, parting shot, ano masasabi mo sa kabanda mo, and then what more can we expect from Circus Dive in coming months or could be sa susunod taon, 2024? So yun, napaka-solid naman ng bandmates ko. Wala naman akong masabi. Meron kaming vision, same yung vision namin. And yung drive, nakikita ko naman sa kanila yung eagerness nila. So, napaka-solid nung bandmates ko ngayon. And abangan nyo po, marami pa kaming ihahaing song sa inyo. So yun, may waiting pang ilang songs na aragluhin na lang and record for next year. So yun po, yun lang po. And thank you sa pag-imbita sa amin dito. Solid. Ang saya. Our pleasure din po. Maraming salamat. Maraming salamat. Kay Dikal. Sir Dikal. Siguro same rin kay Froy kasi yung expect natin dito sa banda na to ay mas marami pang songs yung ay hahain namin para sa tao. So yun nga, yung may kabuluhan talagang mga lyric na talaga makaka-relate yung mga listeners natin diyan. So yan, expect tayo ng mas maganda pang saka yung mga music video kung sakaling meron ng budget yan. At saka sa mga listeners, unang song pa lang yan. What more? Patikim. Patikim pa lang yan. Quality na kagad, ang daming nakasalaksak doon sa kanta na yan. Sobrang malaman sa madaling sabi. Sa mga verse, sa mga sa melody. Sobrang na talagang lutong-luto. Sa madaling sabi, yung paglaho. Okay. Sir Ju. Seems like yung namin kasi yun talaga yung usapan, more songs.
Saka tuloy-tuloy lang yung banda hanggat kaya ng oras. Saka ng ano namin. Ano po. Saka thank you sa Baby All Boys pag-invite saka sa Club River Management. Sa Brad na nag-handle sa amin kagabi yung Wallbreaker Production. Thank you. Thank you din, sir. Thank you. Kay Mark Ian. Kay Ian. Gusto ko yung palo ni Ian. Sa akin po, salamat po sa pag-invite, first of all. Tsaka, yun, sa mga sumuporta din sa amin. Parting shot. Basta tuloy-tuloy lang tayo magawa ng songs, yung arreglo. Punta lang kayo dito sa bahay, pag-usapan naman natin yan. Then invite na din namin kayo sa gig namin December 15. Saan ba yun, Padi? December 28 sa Tabaco. So December 15 sa Pili. Kasama namin yung Android 18. Invite kami ni Sir Ricky. Ayun na, So, solid yun ang pangalan ng banda ni Android 18. Dragon Yes. Ball. Ang galing, solid na. Gusto ko yun. Makikita ko ng personal ang Android 18. So yun lang po. Salamat po ulit sa pag-invite and sana ma-inspire po yung mga ibang banda na nanonood dito ngayon. Sana na-inspire namin kayo. Yun lang po. Salamat. Thank you, sir. Mark Kill. Para sa akin po, yung solid na samahan po namin, yun lang. Abangan nyo yung mga i-release pa namin na tinutugtog namin live. Yun lang. Okay. Aside from Club Reverb, may iba pa rin ba silang masasalamatan? Aside din kay Wallbreaker Production? Meron po. Kay yung gumawa po ng shirt namin, yung nag-produce, yung Sir Marvin. Si Marbs. Saka kay Leslie, WM Creative Studio. Gumawa ng logo namin. Salamat. Okay. And then after today, we are going to, share na rin yung future shows nyo. Hopefully, that is something that we can grab out from your page. Share natin yan later. And then, yung mga kailangan pasalamatan, ipopost din natin sa page. But before we wrap up, gusto ko lang i-acknowledge si Negs Prado. Ito si Christina umahabol na naman. Kaka-release na pala ng nila yung Lucia Di natin natanong si Negs Hindi, share din natin yan. Pangalan na naman ng babae, issue na naman yan No? Sabi ni Negs, si Ju daw at Mark Ian kilabot ng malilipot. Di nakakaramdam ng hangover daw sila. Patay. Kilabot. Tapos si Sir Juan ng syempre ng Atman. Kukulitin namin yan para sa launches nila at kami laging nakasuporta. Oy, congrats daw, Circus Dive. Circus Dive. Congratulations, Circus Dive. And then kay Negs ulit, watching from BGC South America. Talaga, kulit-kulit lang talaga ito Okay. Alright, so that's about it. Rigel, Juancho, kayo, meron kayong mga parting shots or mga last statements before we wrap up the show? Ikaw mauna, Rigel? Saglit lang naman ako. Circus Dive, salamat. Salamat din sa nag-bridge sa amin. Sila Atman, sila Ericksons, and tsaka yun, aabangan namin kayo mga pare ko hindi lang nagtatapos tong podcast natin. Sana maimbitahan din namin kayo sometime next year. And also, yun, pag may mga upcoming gigs, kung paano namin, popost lang kami. Fully supportado din namin kayo, lalo nung nag-podcast kayo sa amin. Like yung last time, Rigel, yung sa Atman, yung
Uragon Night. Oo. On behalf of our stream, our podcast, BBOL Boys and Friends, Rigel was there supporting Atman Remorse. Yep. Juancho, go ahead, sir. Para sa inyo, thank you so much sa pag-guest at thank you din sa pag-share ng music ninyo sa amin. Also, I wish you all the best sa upcoming na mga projects ninyo at saka I encourage you to keep on doing what you guys are doing. Ituloy-tuloy nyo lang. Even if it feels like I know hindi naman siguro nangyayari ito sa inyo, pero even if it feels like walang naikinig sa inyo or walang sumusuporta sa inyo, you just keep on doing it. You just keep on doing it. Wag kayong hihinto kasi you have something special talaga. Like I can feel it from the first song na maganda yung mga magiging material ninyo, and I'm very excited for you guys. So, yun yung ano ko. And hopefully pag mabuo man yung full length nyo, could be next year, who knows, di ba? Could be 2025, the year after next. Kung buo pa rin yung BBOL Boys na stream, bumalik kayo, sir. Sana maimbitahan pa rin pa namin kayo. Okay, Alright. so that's about it. Okay. Isang linggo na naman, wrap up. Next Sunday, sino ba yung nakasalang sa atin, Juancho? Eto maganda. Dadayo tayo ng Davao. Okay. Uy, Davao naman. At saka, Dadayo tayo ng Davao. in two parts to. December 4 ba to? December 3 and 10. December 3 and 10. So, same artist, pero kailangan natin 2 parts. Sobrang dami nilang material. So, excited ako dito. Mukhang marami kami mapapag-usapan. Stay tuned, mga kaibigan. So, i-reveal na ba natin or sa sa Tuesday na? I-reveal na natin, pwede na natin banggitin. Ang pangalan niya ay Feats. Nakilala ko siya dito sa Dubai. Tapos, meron siyang banda noon dito sa Dubai. Pero, umalis siya ng Dubai, and after that, hindi naman siya humihinto ng paggawa ng kanta. So, meron siya ngayong project siya. Soloist to. Soloist na meron ding banda. So, meron siyang solo project, so, yun. Anyway, hopefully, panoorin din ng mga taga Bicol. Right? So, magkakakilalan tayo. Yan. Sana in due time, kunyari yan, marami tayong banda sa Bicol. Then, imbitahan na sila, no? So, from Davao, dadayo ng Bicol, pupunta ng Davao. Oo, yun ang dapat na mangyari talaga. Yun ang dapat makapunta ng Davao. And then balitaan, siguro nakatabay rin kami sa page nyo, Circus Dive. Whenever you get to have something in store, siguro i-schedule kayo somewhere here sa Metro Manila. Makakadayo kayo rito, baka kami rin, puntahan namin yan. Dadayuhin namin kayo. Hopefully. But for now, we wish you all the best. Maraming salamat. Ang galing ng paglaho. Sobrang na-appreciate namin yung kanta. Actually, available na siya sa Spotify. Available na siya for download and it's for free. Pakinggan nyo, sound trip nyo pag nagtatrabaho kayo or whenever you're traveling or whatever, download nyo siya, available na siya. At pakifollow na rin yung Circus Dive sa kanilang Facebook page and then sa Spotify account ng band. I'm not sure, do you guys have a YouTube account na pwede na i-follow? Meron po. And sa Instagram din po. Yun. Okay. So na-available din sila sa Instagram and then YouTube. Pakifollow po Circus Dive para updated tayo sa kung ano magkaganapan in the future ng banda. Again, thank you so much. I'm not sure, hindi ko alam kung paano kayo batiin ng magandang gabi in Bicol. Pero good night. Maraming salamat. Maayong gabi. Ayun yung tanan.
Salamat sa salamat sa pagsalang. Once again, good night and shalom. Diyos Thank you. mabalos. Dos Mabalos. There you go. Dos Mabalos. Dos Mabalos. Circus Dive. Thank you. Thank you mga Good night. sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Tagumpay. Gumpay. Bye. Thank you. Sir, salamat. Salamat.